Mga kapuso, kaliwat kanan ngayon ang mga balita tungkol sa mga batang naaaksidente. Tulad na nga lang sa nangyari sa 2 bata sa Pampanga kung saan na-suffocate matapos makulong sa kotse. At kamakailan lang ay isang 4 na taong gulang na bata sa Cebu City ang namatay matapos mahulog mula sa 27th floor ng isang kondo. Mahalaga maging alerto para maiwasan ang ganitong mga aksidente. Pag-usapan natin ng ilang tips para maging safe ang mga bata dahil kahit sa bahay, pwedeng may mangyaring aksidente. Makakasama natin si Orville Bemida, isang occupational safety and health practitioner. Good morning po, Orville. Good morning po, Ma'am Susan. Good Good morning. po, Welcome sa unang hirit. Ako, Ayan. Shaira. Thank you Unahin po. simula muna. Ito nga, likas nga po ang mga bata, yung pagiging very active po. Anong edad po ba ng mga bata yung pinaka-dapat binabantayan dahil pinaka-prone sa aksidente? Well, actually po sa data po ng Royal Society of Preventive Accident sa UK, ang age po na kailangan bantayan is yung from age 1 to 5. Yun po yung prone na involved sa mga accident. Kasi ito yung mga malikot, curious, wala naman silang ano nung masama ito, di ba? Yung mga Tama ganun po. di Mga ba? walang muwang pa. At saka talagang Yes. sila sobra, kaya sabi na maliligot makukulit, di ba? Tama po. At matataas yung kanilang mga energy level. Energy, aakit kung saan-saan niya, susubo kung ano-ano. Doon naman po sa nakakalungkot na nangyari sa bata sa Cebu na nahulog po sa 27th floor ng isang kondo. Ano po ba ang dapat gawin para maiwasan yung mga ganun pangyayari? Especially doon sa mga nakatira sa kondo at medyo matataas yung kanilang mga building. Yes po. Ganun din po sa binanggit ko kanina, as per po sa ROSPA. Isa po sa main cause kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari is that yung insufficient na supervision o yung hindi nababantay na maayos yung mga bata. Or minsan nadidistract po yung mga parents nila or yung May mga ginagawa. nag-aalaga sa kanila. Nalilito. Kaya sa sandaling segundo po pwedeng may mangyari sa bata. Kasi totoo naman yung Shaira. Segundo lang naman yan eh. Isang Isang idlap lang kisap pala. mata lang, malingat ka Oo lang. nga. Pwede ikapahamak ng bata, di ba po? Totoo po yun. Tama. Bukod sa pagkahulog po, isa pa po sa madalas nangyayari yung pagkauntog ng mga bata dahil very active ang mga ito. Ano naman po yung mga tips na pwede natin ibigay? Yeah. Isa po sa mga bagay na pwede natin gamitin is itong protection na to, itong device na to. yes, Particularly ilalagay sa sa mga mga corner. tables natin, sa mga corners ng ating mga kagamitan sa bahay. So, isa lang po to sa type na pwede nating ilagay para kung sakaling magkaroon ng contact yung body part ng ating mga anak, ay Yes. hindi sila masaktan o hindi mabukulan yung mga bata. Pero marami pong mabibili nito sa merkado, iba't ibang klaseng produkto. Pwede nyo na rin makuha online. Kung medyo namamahal lang kayo, may mga mura naman dyan. Ilalagay mo lang naman sa mga corner yan, ng mga table, di ba? Basta sa lahat na may mga corner na Styro, Mami Sue, di ba? Yes, pwede nga mga ano yan, gawin mo na lang, DIY. DIY, Yes. correct. Tama po. Eto, Orville, isa pa po sa dapat ingatan sa mga bata ay ang makuryente. Naku, yung mga bukas na ano, di ba? Minsan yung mga charger natin nakasaklang sa port, tapos baka biglang lapitan ng bata. Meron din pong kaso dati na yung tinidor, pinasok ng bata sa outlet, kaya nakuryente. Ano naman po ang dapat tandaan ng mga magulang para maiwasan yung mga ganyang pangyayari? Yan po. Sa ngayon, marami po tayong mga magulang na gumagamit lagi ng mga mobile phones at hindi na po natin yan maiiwasan sa panahon ngayon. So, Pero dapat po nating pakatandaan na yung kaligtasan ng ating mga bata, particularly yung mga toddler, ay dapat ilagay natin as priority. No? So, sa mga electrical outlet, dapat meron po tayo nitong electrical caps para po ay ito'y magsilbing protection at hindi po aksidenteng matusok ng ating mga bata yung mga metals dun sa outlet na magkukos ng ma-electrocute sila or makukuryente. So, yan po yung isa po to sa magandang safety device para po maiwasan na makuryente ang ating mga toddler. Pinag-uusapan natin, parang nai-imagine mo yung ayaw mo na may ganung insidente sa bahay. Yes. Diba? Lalo na yung mga Nakakatakot. bata, yung mga anak nyo, ayaw nyo na may mga ganyan mga aksidente. So, may iwasan po natin yan. Okay. Ayan, final safety tips naman po sa mga kapuso natin para masigurong ligtas ang mga bata, lalo ngayong tag-init. Yeah.
Unang-una po ang ating pong mga magulang o ating pong mga nag-aalaga sa ating mga toddlers, sa mga bata, dapat po talaga ay constant yung ating pagsusupervise sa kanila. Dahil ang mga bata po kailangan ng constant supervision. Bukod sa ito yung mga matataas ang kanilang mga energy level, matataas din po ang kanilang curiosity level. So kapag hindi po natin ito nabantayan constantly, posibleng may mangyari po sa kanila. At sa panahon ngayon na tag-init, kailangan po natin ma-ensure na yung ating po mga anak, ating po mga bata ay well-hydrated din po. Kasi alam naman po natin na napakainit Hindi ngayon sa sila Pilipinas. nakakaramdam ng uhaw. Hindi sila nakakaramdam ng uhaw, pero po yung epekto pa rin nung Kaya nga. ay the same pa rin po. Yes, kahit sa, iihiya, papawisan. Imagine mo Tama. yung lumalabas na liquid, yung tubig, tapos hindi siya na nakakainom talaga. Balikan lang natin, Orville, yung mga nakatira sa mga mataas na lugar, ano yung pwedeng ilagay para mas ligtas? May mga fence ba na pwedeng ilagay doon sa mga grills, doon sa mga Yes po, ma'am. ano nila? Meron po. Sa ngayon po, dapat po meron tayong mga ikinakabit na tinatawag na safety gates or baby Ayun. gates sa nakikita niyo po sa screen. At ito po ay dapat natin ikinakabit dun sa top portion ng ating hagdanan at even dun sa bottom portion ng ating hagdanan. Kung pwede rin po natin to ilagay sa lugar kung saan patungo sa kitchen area or before na maka-reach yung mga bata natin sa balcony or terrace. Yes. Because it will prevent para hindi po sila makadiretso sa lugar kung saan po pwede po sila mahulog or ma-aksidente. At napaka-ano po nito, mahalaga po nitong safety device na to because hindi po maya-allow yung ating mga bata, mga toddler na madisgrasya. Yun. Apart po dyan, ito rin po. Ito ba? Ano ba itong, tong? Window restrictor or latch. Ito po ay pwede natin ikabit sa ating mga bintana, yung other side dun sa wall, yung the other side dun po sa window. Enough po ito para mabuksan yung window para makapasok yung Oy, parang okay fresh air galing sa labas kasi Hindi alam ng tag-init mga din bata ngayon. yan. But then, yung space na yun, yung siwang ng bintana ay hindi ganun ka-enough para makalabas siya. Ayun. So this would serve also as a safety device para safe din po yung ating mga toddlers. Nako yan. Nako, maraming salamat, Orville Bemida, Occupational Safety Thank you and Health Practitioner. Mga kapuso, magdoble ingat at lagi pong mag-i-alerto sa pagbabantay sa mga bata para hindi na humantong sa disgrasya. Salamat Thank you po, Orville. po. Thank you. Babalik po ako na Magbabalik po ang unang